Sabi ko, nagda-diet ako. Ginaganta-ganta ba? Ginaganta. Ano ba talaga? Wala ka naman sinasasaw dyan. Good morning mga ka-sweet life. For today's video tayo ay gagawa ng ube pandesal at yung ating cheese bread na paborito ni Ate Aska. Pero first time lang natin gagawa ng pandesal. At request yan ni Christopher Gadin. Sabi niya, ate, ipatikiman naman kala Ate Aska yung ube pandesal. At doon naman sa mga magtatanong kung anong ginagamit nating pan mixer, ito ilalagay ko na lang sa link section at doon nyo na lang silipin at dyan na rin kayo bumili. Pero yung mga mabibili nyo ngayon na ganito guys, kasi ito sa akin ay old type na. Yung nilagay ko sa link ay yung new version niya pero same brand din siya. Napakaganda nito guys. Alam nyo kung bakit? Kasi kahit na ang dami-dami kong ginagawa ay nagagawa kong gumawa ng tinapay. So ang ginagawa ko pagkasalang ko dyan ng tinapay natin, tayo naman ay naglilinis at kung ano-ano pang ginagawa natin. Mantakin nyo kulang isang oras na nagpaikot-ikot siya dyan, na nagbi-mix-mix siya tapos nagpapaalsa-alsa. So siya na bahala lahat and then tatanggalin nyo na lang siya dyan kapag kainorasan nyo. Kayo naman yung maghahati-hati kung depende kung ano yung tinapay na gusto nyo gawin. Tapos pwede rin kayong gumawa dito ng shokpan o yung tinatawag na tinapay sa atin na sliced bread ba yun. Tapos ayan, iiwan nyo lang siya dyan. Pwede nyo rin iset yung oras nyo. Halimbawa sa gabi bago kayo matulog, iset nyo. Gusto nyo umaga bagong luto yung tinapay nyo. At kung ano-ano pa ang pwede nyo magawa dito, pwede rin kayong gumawa ng tinapay na gawa sa tirang kanin nyo. Pwede nyo rin siyang lagyan ng mga nuts, chocolates, at kung ano-ano na next time ipapakita ko sa inyo pagka gumawa tayo ng loaf bread. Actually, lately gusto ko talagang gumagawa ng tinapay. Ang problema, walang kumakain kasi nga lahat kami diet. Pati si Ate Aska ay kumain ng kanin masyado at ng tinapay. Andun sa mga magtatanong naman sa akin, ate, bakit marunong ka mag-bake? Actually, nag-aral ako dito sa Japan at every month ay umaattend ako 2 times at may bayad yun. Syempre, hindi siya libre. Medyo pricey nga lang siya. And then, lately, hindi na ako masyadong umaattend at one time na lang, isang buwan ako umattend kasi per session yung kanyang bayad kapag kayo ay umattend. Nagkakahalaga siya ng 5,000 or 2,000 pesos. 5,000 yen, tapos 2,000 siya sa peso. Pero dun sa package na yun, guys, include na yung mga materials at may meron na kayo mauuwi at pwede pa kayo magmerienda doon. Yung mga ginawa nyo na sample ay kayo rin ang kakain. At may mga na-post na rin ako ng mga tinapay na nagbibig kami sa school. Kaya lang lately ay hindi ako nagbibideo kasi nga nahihiya ako dahil lalo na kung marami kami kasamahan. Syempre mga Japanese yun, medyo takot sa camera at exposure. At ang hirap din mag-edit kasi nga kinakailangan ko pa i-mosaic yung mga pagmumukha nila isa-isa. Kaya yung mga gamit na yan, doon ko na lang din yan binili. Pero lang yung machine kasi mas mahal dun sa ating eskwelahan kasi nga branded talaga yun guys. Nagkakahalaga siya ng 6 hanggang 10 lapad. Syempre depende sa size at depende sa model. At pero itong ginagamit natin ay napakamura niya lang kaya i-check nyo na lang dun sa ating link na nasa comment section. At makabalik nga tayo dito sa ating ginagawa. First time ko lang gumawa na itong cheese bread at yung ating ube pandesal. Pero alam nyo guys, na perfect ko kagad siya. Hindi sa pagmamayabang kasi siguro dahil iba talaga yung may natututunan ka dun sa totoong actual na napapanood mo pag nag-aaral kayo ng baking kaysa dun sa panonood lang ng YouTube. Ako na nagsasabi sa inyo anytime na nanonood ako ng YouTube ay hindi ko may apply doon sa ginagawa ko kasi nga hindi ka makapag-question kapag ka may doubt ka kung ano yung ginagawa mo. Hindi ka tulad na mismo nag-aaral ka, natatanong mo yung teacher, tapos napanood mo talaga yung tamang procedure, plus ikaw talaga yung gumagawa, tapos nakikita mo pa yung mga gamit na kailangan mo, natatanong mo yung teacher mo kung saan nabibili at saan ka makakamura. Actually, pati harina, asukal, butter, lahat doon ko binibili sa teacher ko kasi alam nyo kung bakit iba yung presyo nila, mas mura kumpara doon sa supermarket ko talaga siya bibili. Even yung pangmasa natin na yan na rolling pin, pati yung pinagmamasahan natin na kulay itim na yan guys, doon ko lang yan din sa teacher ko nabili at meron nga tela type niya, napakaganda nun guys, tela siya pero hindi didikit ang inyong tinapay. At ito nga palang ube na ginagamit natin na palaman, ito yung harvest natin ng last year, kung matatandaan nyo yun, nagtanim tayo ng mga ube and then nag-harvest tayo tapos finreezer ko lang siya and then nung last week ay ginawa ko siyang ube para gamitin nga dito sa paggawa natin ng ating tinapay. Tapos sa mga magtatanong bakit hindi ako gumagamit ng scale, actually meron ako kaya lang hindi na ako nagsusukat kasi tinatansya ko na lang dahil hindi ko naman to pambenta, kami lang din ang kakain. Magdadayaan pa ba naman kami? Tapos ganyan lang ginagawa ko pagtapos natin madesisyonan kung ano yung mga tinapay na gagawin natin, lalagyan lang natin dito sa ating plastic box para mapaalsa natin siya ng ilang oras. Syempre gumagamit ako ng timer dyan kasi baka mapanis yung ating yeast. Kailangan ay tamang oras lang para hindi sila bumaho kasi minsan amoy alak guys kapag sumobra kayo ng oras, kaya importante na nagta-timer kayo. Tapos pag naluto na siya, kailangan na ilabas ko na siya kagad para maisala ko na yung susunod kasi nga napakaliit lang ng ating oven. Actually may nabibili naman malaking oven kaya lang ay diga siya at kinakailangan wasakan yung ating kusina kasi nga kinakailangan ay dun maisaksak yung tubo niya para makonek. Ay naitakpan ko na siya kaya wag na lang pala, pagtsagaan ko na lang to. So ito na guys yung ating ube pandesal at yung ating cheese bread. Syempre titikman muna natin bago natin bigyan yung ating kapitbahay kasi baka mapahiya tayo. So itetest na muna natin kung ano yung lasa niya. At yung lola niya bagong kulay ang buhok kaya pating kilay ko pulang-pula. Itadakimasu. Unahin natin yung ating ube pandesal. Look at this. Bumabalik ang pandesal natin, yung kulay niya at yung aroma niya, ubeng-ube. Syempre dapat pati sa lasa. Itadakimasu. Ang galing ko. Ang sarap fish. Dahil si Ate Aska, pag natikman niya to, ayaw nito kumain ng tinapay. Kasi ka nag-diet siya. Pero hindi niya ito mariresist guys kasi sobrang sarap. Tapos kanina, nag-iisip ako kung gusto ko na magbenta ng tinapay ulit.
Kasi nagbebenta ko dati ng pandesal. Kaso binilang ko. Alit lang ng oven ko. 4 na oras ko siya ginagawa. From 1 o'clock. Hindi pala 4 na oras. From 1 o'clock hanggang alas 6, guys. Ito lang ginagawa ko. Yung pandesal tsaka yung ube. Tapos ilang piraso lang siya, oh. Tag 10 piraso lang ng ube. Tapos 10 piraso ng cheese bread. Inabot ako ng 6 hours, guys. Kasi yung oven ko maliit lang. Tapos yung mixer natin, okay lang. Kasi marami tayong pwedeng haluin sa mixer. Tapos na sumamagsya siya ng ang sarap. Ang sarap pati yung bibig ko nangunguya ko. Hindi niyo makakalimutan yung pandesal ni Sweet Life pag natikman niyo to, guys. Sobrang fluffy. Sobrang gaang. Sobrang sarap. Ube. First time ko, guys, nakatikim ng ube pandesal. Napakasarap pala. Dahil masarap yung pandesal ko. Yung ating cheese bread, hindi ko alam kung bakit ganito. Basa yung ilalim niya. Pero, mainit pa kasi siya. Tingnan natin kung lalamig siya, titigas ba siya. At yung ating cheese. So, ito na lang tikman natin. Tadakimasu. Ang crispy sa labas, guys. Sa loob, ang lambot. Then yung keso, guys, ang sarap. Kaso, may moist talaga siya dito. Dahil dun sa ating hinalo. And then, ito pa yung isa nating pansalang. Medyo basa pa yung ilalim niya. Siguro dahil dun sa oil paper, hindi siya makasinga. Muntik masunog. Guys, papatikim naman natin ito kay Ate Aska. Ganito lang kadami yung ating kakainin. Kasi, ang konti na lang natira, guys. Nasa 5 na lang yung natira. Kaya, half-half lang. Nilalakihan ko yung luto kasi maliit lang yung ano natin, oven. Patikin natin kay Ate Aska. Tapos kung ako kumain ay hinanda ko na yung ating ipamimigay na tinapay at ganito yung packaging na ginagawa ng lola nyo. Ito ibibigay natin dun sa ating 2 kapitbahay. Yung isa nagbigay sa atin na patatas na nasa kapitbahay lang natin. And then yung isa ay yung may-ari ng farm ko na kung saan ay ang dami niya na itulong sa akin. At ayaw niya nga ako pagbayarin ng farm. Guys, 7,000 na lang o nagkakahalaga siya ng 3,000, 2,007 yata sa peso. Ay ayaw niya pa akong pagbayarin. Pag kumita na lang daw ako magbayad ay hindi pwede yun. Syempre ang lola nyo ay may pride dahil ang pakabait na nga nila sa atin, sasamantalahin pa ba naman natin. Kaya kailangan na ibalik natin yung kabutihan nila sa atin. At eto nga, tag-isa sila. Tag-2 pala sila, guys. Tapos para magandang tingnan sa isang box, pinagsama ko na lang yung ube tsaka yung cheese bread para halimbawa may gusto silang pagbigyan. At least may tag-isang flavor na silang matitikman. Ganito yung binili nating paper bag puti kasi yung brown ay pinang-deliver ko naman dun sa aking shop ng resin para hindi ako malito. Tapos eto, pang-giveaways ko lang sa aking kapitbahay. O diba, mas social siya at kala mo ay galing talaga sa bakery store. Tapos papatikman din natin kay Papa yung ube tsaka yung ating cheese. Wafwa desu. Wafwa. すごいふわふわ。いただきます。Pandesal dayo, de mo ube dake. うまい。美味しい。ペーペーの味。Parang Pinas daw yung lasa niya. パン屋さんみたい。Labi naman. Para daw bakery na yung lasa niya. Sugoy, wala kita mo na eh. Wish yun eh. うまくなったね。 Ne, labi na. 上手になりましたね。 Ako din, guys, nasarapan din ako. Gustong-gusto ko siya. Kaya lang siya, sabi ko nga sa inyo, less tayo. Kaya nagda-diet talaga kami. Sariwa cheese bread. カリカリもなんかついてるよ、これ。 Ne. Sabi ko, iinitin ko lang. Tingnan nyo naman nasunog. At ako surudaki tumutan nun eh. Di mo, hindi ka ko na yun. カリカリなだけや。 Yung manika nyo, guys, iti-taste test yung ating pandesal na ube pandesal at yung ating cheese bread. Favorite niya yung cheese bread actually. Diba? Ito first time niya lang matitikman yung ube pandesal dahil first time ko lang din gumawa niyan. Eh, ito na lang. Oyo. Tadakimasu. Baksa mo naman yung boses mo. Tadakimasu. So, Ay, haitteru no? osoyo. Paborito niya rin yung ube, diba? めっちゃ柔らかいの。 Diba? フィリピンで食べたやつそっくり。 Ano, maubos mo yan? Kakainin ko to, guys. Tadaka. Mas tingnan nyo naman kasi yung pandesal natin, no? Ang lambot. Diba? Pro na pro yung... Bigyan ko yung kapit ba? Tingin mo mag-uusa. Ang gulo-gulo mo, ma. Ang ganda-ganda. Ano ba talaga? Wala ka naman sinasasalgaan. Nakita ko kapit bahay natin, binigyan ko na ito. Tingin mo magugustuhan nila to. Klase ko din. Kaklase mo din? Sarap. Sarap. Sarap ah. Sarap? Yung kata, magugustuhan nila yan. みんな甘いの好きだから。 日本人? 好きだよ。 そう? 何人でも甘いのは好き。日本人何でも料理に砂糖入れるでしょ。 Grabe, Kumain ang na sarap ba? ng pandesal ko. こっちの方が好き。
Ngayon ang gusto mo? こっちのがなんかキャラメルみたいな上手とまね、ママ。初めて作ったのに。ね。めっちゃうまいよ。過去一美味しい。 Labi naman. Binigyan ko sa baba tsaka yung may-ari ng farm ko. Gusto nila ito. Fuwa-fuwa daw siya. めっちゃうまい。あよね。やばい。パン屋さんが出てるね。過去一の出来栄えだと思う。かっこいいしてました。 Ne? Yun ni Jojo natatumanay? なんかやり方変わったんですね。 Ang galing talaga gumawa ni Mama. Sabi ko nagda-diet ako. Wala na naman. At least sa isang linggo wala ka na naman kakainin, hindi na naman kita gagawan. Hindi na ako kain. Arigato.